Matinik daw ang mga pagkain dito sa Abra. Literal. Ang ipinagmamalaki kasi nilang lechon, bukod sa malutong, malasa, may secret ingredient pa na isang uri ng cactus. Aba, matinik nga yan. At ang nasa harapan natin ay ang kakaibang lechon dito sa Abra. Bakit kakaiba? Dahil gumamit sila ng, I guess, kakaibang pampalasa. Ang tinatawag nila dito ay karimbuaya. Tikman na natin tong, ito na lang. At gets ka na kung bakit yun yung pampalasa kasi bukod sa nakagisna natin or nakalakhan natin na naglalagay sila ng tanglad, usually tanglad, ito yung kanilang, I guess, herbs and spices, di ba? Ang sarap. No, alamin na muna natin kung bakit nila ginagamit ang kalimbuaya para pampalasa ng lechon. Yan ang lechon de karimbuaya o tinatawag ding inasar, ang bersyon ng lechon ng Abra. Ang secret ingredient sa malinamnam na lasa nito, isang uri ng cactus na kung tawagin karimbuaya. Bago po ba yung estilo nyo sa paggamit ng karimbuaya sa lechon o matagal na yun? Matagal na, sir. Matagal na. Una, paano yun nalaman na pwede nyo gamitin to? At pangalawa, syempre bilang kayo po yung nagpe-prepare, kayo yung nagko-cook, ano po yung nagbibigay? Parang hindi naman minty. Hindi naman. Hindi naman. Super savory na sobrang lasa ang binibigay. So ano po yung pinipitas nyo para gamiting pang chop-chop para Ito sa po, pagkain? itong dahon lang po. Ito lang. Kasi yung katawan may mga tinik. Well, At succulent. hindi pwedeng kainin. Hindi pwedeng kainin yun. Hindi pwedeng kainin yung stem. Yung balat, yung dahon lang po. Pwede nyo itong pitasin tapos kainin, gano'n? Hindi po. Hindi. Hindi po. Usually po dapat, pagpitas nyo po, sige, subukan natin, sir. Okay. Kasi matinik. Tinik. Okay. May dagta po kasi yan. At saka, pag sensitive yung skin mo, May irritate. may irritate, pati mata, may irritate. Okay. Pag fresh, wala siyang lasa. Wala po. Kailan lalabas yung lasa Pag po niya? hiniwa nyo po. Pag hiniwa nyo, Sarili nyo. hindi, yung balat, Yung dahon. yung dahon. Pag hiniwa yung dahon, lalabas yung aroma. Bago mo ilagay sa lechon, dapat himasin mo ng maigi. Sa haba ng usapan namin, akalain nyo bang madali lang pala ito lutuin? Kukuha tayo ng karimbuaya mula sa puno nito, sa karimbuaya plant. May dagta kasi ito at saka mapait ito, kaya dapat hugasan muna natin. Prepare lang natin yung lechon belly. Bubutasan para doon natin lalagay yung karimbuaya. Magkakaroon siya ng malaking pouch, tapos dito natin lalagay yung karimbuaya. Pag na-mix na natin yung mga ingredients. Una, lagay natin yung karimbuaya. Bawang, paminta, pampalasa, na iba. Tapos konti lang na pampatamis. Pero kahit na simple lang ang paghahanda nito, may technique pa rin daw silang ginagawa rito. Dapat pinipiga para lumabas yung katas ng karimbuaya. Pagkatapos piga-pigain, ang seasoned karimbuaya, Ngayon, pwede na nating timplahan. ilalagay na ito sa loob ng lechon belly. Di tulad ng karaniwang lechon na pinaiikot-ikot sa ibabaw ng baga, ang inasar, iniluluto sa malaking hurno o pugon. May mga special yanera talaga siya na pinasadya ng ginawa para pag malaki yung lechon, sakto sa kanya. Kasi yung ibang lechonan, kung sa Manila, di ba, pinapaikot. Dito naman po, nilalagay sa ganito, tapos pinapasok sa pugon. Karaniwang nagtatagal ng 3 hanggat 4 na oras ang pagluluto bago ma-achieve ang malinamnam na lasa ng inasar. I am the meeting is the IA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of JMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!